Praise the Lord. Isang magandang gabi po sa atin lahat, mga minamahal na mga kapatid. At once again, today is Friday. Ito po ang ating JCLG Friday Online Bible Study. At ito po inyong lingkod, si Pastor June Cortez from San Pablo City, Laguna. So praise God. Hallelujah. Pinag-aaralan po natin ngayon, Spiritual Warfare and Deliverance. Series po ito. So ngayong gabi, nasa part 2 po tayo. Kamusta na po tayong lahat at salamat sa inyo. So let's pray na po. Heavenly Father, maraming po salamat. Sa gabi pong ito, we ask you to anoint us with the fresh anointing of wisdom and revelation for the glory of the name of Jesus, so that we understand the deep things of the Holy Spirit, the revelation knowledge of your word. Panginoon, sa gabi ito, pupunuin mo ang aming puso ng kapahayagan nagmumula sa iyo. At pupunuin mo kami, Panginoon, ng biyaya, ng kalakasan sa aming spiritual na pagkatao at sa aming physical pagkatao. You will bless us, Lord, abundantly, exceedingly abundantly, more than we can imagine. At yung mga nakikinig, kung meron mga sakit at karamdaman, pinagagaling mo sa gabi ito, walang distansya, Panginoon, sa panalangin. Patuloy po namin idinadalangin ang kalooban mo kay Brother Ladi Arandia, Panginoon, na nakaratay na seryoso sa karamdaman. Ikaw po ang Diyos na magpapagaling. Ikaw ang Diyos na magbabangon. Ikaw ang Diyos na mag-extend ng kanyang buhay. Salamat po sa iyong miracle, sa miraculous healing, Panginoon, sa bawat isa amin. Especially kay Brother Ladi Arandia, patuloy namin siya ipinapanalangin sa iyo. At salamat din po na ikaw nagbibigay kalakasan kay Sister Marivic at sa kanyang mga anak. Lakas sa loob, lakas sa panampalataya to stand and fight the good fight of faith. Maraming po salamat sa ila kami nagtitiwala. Thank you, Lord, for your healing and miracle para sa buhay ni Brother Ladi. At kung meron mang iba pa mga may sakit karamdaman, pinagagaling mo rin po, Panginoon, sa gabi ito. From the top of their head to the sole of their feet, dumaloy ang healing anointing in the name of the Lord Jesus Christ. Maraming po salamat, Panginoon. Thank you, Lord, for your loving kindness, for your goodness sa bawat isa sa amin. Sa gabi ito, binubuksan po namin ang iyong salita at mag-aaral po kami ng malalim na bagay na bumula sa iyo. Thank you, Holy Spirit, our teacher, and all the glory belongs to Jesus. Amen, amen, and amen. At salamat po sa awit ni Pastor Luis Boy Baldomaro, ating matagal ng kaibigan. Ano po? So, atin na pong i-convert sa Bible itong gadget natin. Okay. Ayan. So, last week po, pinag-aralan natin, ito po ay, ang title po nito, Spiritual Warfare and Deliverance. Ano po? So, series of lesson po ito at ang burden ko ay kayo ay magsilago at matutunan nyo how to fight the enemies, our enemies, how to fight the good fight of faith. No, kung paano madidiscern nyo ang mga nangyayari in the realm of the spirit at kung paano lalabanan, palalayasin ang mga demonyo kapag uma-attack sila. Okay, malawak po pag-usapan ito. No? Ito ay kahit isang taon natin pag-usapan ito, hindi matatapos-tapos. Pero siyempre, dito may limitasyon tayo sa ating live stream. Ano po? So, pinipili lang natin yung kailangan nyo matutunan. So, nung Tuesday po, pinag-aralan natin about the origin of demons, no? Kung saan nanggaling ang mga demons o mga demonyo. At balikan lang natin ng mabilis, no? Meron po tayong kalaban. Basahin natin ang Ephesians chapter 6 verse 12 na sinasabi doon, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, powers, rulers of the darkness of this world, against wicked spirit in heavenly places. Take note, meron tayong, ito ay 4 na klaseng uri ng
na mga demons, and maybe kasali na rito yung mga fallen angels, ano? Ito yung mga enemies natin, no? Mga hukbo ni Satanas. Sabi dito ay hindi raw tayo nakikipaglaban laban sa tao. Ang kalaban natin hindi yung kapwa-tao na naninira sa atin o gumawa ng masama sa atin. Lahat ng yan ay kaya sila nakakagawa ng mga bagay na ganyan ay kasi merong tayong kalaban na nagtutulak, no? Naguudyok, tumutokso na gumawa ng masama ang tao. At kapag minsan nga, kapwa Kristiyano o best friend nyo pa ang magiging kalaban nyo, maninira sa inyo, o gagawa ng masama sa inyo, well, yung mga ganyan, itinuro sa atin ng Panginoon, pag may gumawa ng masama sa atin, no, wag nating tataniman ng galit, but instead, let's forgive them. Ano? I-exercise natin yung forgiveness. No? Sapagkat pag hindi tayo naging mapagpatawad, alanganin po tayo. Will be defeated in every battle of life. Kaya mahalaga yung tayo ay lumalakad sa pag-ibig, nagpapatawad. Later on, pag atin pong pag-aaralan pa ng malawakan yan, bakit mahalaga lumakad sa pag-ibig at bakit mahalaga na maging mapagpatawad tayo. Kasi kung hindi nga, dahil magiging foothold yan. Yan ang gagamitin ni Satanas para tayo ay atakihin na wala tayong shield. Kasi ang kasalanan, kapag tayo, ng Kristiyano, kahit Kristiyano, kapag nakakakumit o nakakagawa ng kasalanan at ayaw niyang pagsisihan, ayaw niya isuko sa Panginoon, naano siya, nagiging nawawala yung hedge of protection, nawawala yung shield, no? Yung kalasag natin, yung protection from the Lord, at open target tayo kay Satanas. Kaya mahalaga na lagi tayong lumalakad sa pag-ibig, sa pananampalataya, sa pagpapatawad para tayo ay meron shield of God's protection and the love of God is covering us, protecting us. Okay. Salamat sa Diyos. Yan. Okay. So atin po tinalakay noong Tuesday kung saan nanggaling ang mga demons, mga demonyo. So ang pinagmulan po si Satanas, kung tawagin sa Isaiah chapter 14 verse 12 ay siya yung si Lucifer no? Siya yung Lucifer or Star of the Morning. Magtataka kayo, si Lucifer, si Satanas may title na Star of the Morning. Si Jesus meron din pong title na Star of the Morning. No? Saka natin pag-aaralan bakit So, ang ibig sabihin ng Star of the Morning, I think sa Latin yan yung Lucifer, no? Nakagulat ako, Lucifer. Actually, title yan, hindi naman pangalan. Pero yan ang kalaban natin. Yan din si Satanas, yan din ang Diablo or the Devil. Isa lang po ang Satanas, isa lang ang Devil or Diablo. At yan nga, yung namumuno sa mga kalaban natin. Then, laksa-laksa, napakaraming demons. Yan ang tropa ni Satanas, mga demons. Sila ay mga disembodied spirit, mga nilalang na walang katawan. Spirit, kaya nagkakaroon sila ng desire to invade and to possess the body of another person. Gusto, once na nagkaroon silang opportunity, pumapasok sa loob ng katawan niya. At later on, pag-aralan natin bakit napoposes ng demonyo, at paano nakakapasok ang mga demonyo sa katawan ng tao. Ang Kristiyano ba ay pwedeng maposes o hindi? Pag-aralan natin yan. Kasi sabi ko sa inyo, malawak na pag-aralan ito So, ngayon, bukod sa mga demons, mga disembodied spirit, meron ding mga tropa si Satanas, mga hukbo niya na mga fallen angels. Okay? Atin lang bigyan ng konti liwanag, ipaalala sa atin, So, si Lucifer, pinaniniwala na maraming Bible scholars na dalawa ang posisyon niya
No, sinabi sa Bible na siya yung anointed cherub. I think sa Ezekiel 28, no? Na anointed cherub na sa simula isa sa mga kauna-unahang nilikhaan ng Diyos na binigyan ng kagandahan at katalinuhan ng Panginoon, no? Hanggang sa bandang huli, nasilaw sa kanya sobrang kagandahan at katalinuhan, no? Nagkaroon siya ng desire to become like God, no? Nag-ambisyon siya at siya ay tinubuan ng pride at siya ang author ng pride. Siya po ang author ng sin, ng kasalanan. Okay, kaya si Satanas po ang pinagmula ng kasalanan. Siya ang author of sin, author of pride. No? Actually, pag pinag-aralan natin ang pride, pride is the mother, the root, no? Pinakaugat, pinakaina, the mother of all sins. No? Ang kabaligtaran po ng pride ay humility. Humility, if pride is the greatest sin, bakit the greatest sin is pride? Kasi pride is the mother of all sins. Walang kasalanan na nagmamanifest na hindi nanggaling sa pride. Saka natin pag-aralan po yan. Ang kabaligtaran ng pride ay humility. If pride is of the devil, humility is from God. At dinemonstrate ni Jesus yan. Jesus humbled himself, no? At nakababa sa planet Earth, he became a human being kasi nag-humble siya. Okay, hindi natin didiscuss niya. Ngayon, so si Satan ang kauna-unahang gumawa, nakaisip na magrebelde sa Diyos. At sa simula siya ay anointed cherub. Pagka marami ang cherub po ay isa sa mga uri ng mga angels. Napakarami pong klase ang angels. Meron cherub, may cherubim, seraphims, merong mga iba-iba klaseng spirit, no? Pati mga itsura nila. Meron niyang seraphim na apat ang muka. Isa ay muka ng tao, sa kabila ay eagle, sa kabila ay baka o cattle, at sa likod naman ay lion, no? Apat ang muka, no? So, at ang pagpak merong 6 pairs of wings. Yung isang pair nakatakip sa muka, yung isang pair palipad, yung isang pair nakatakip sa katawan. May mga ganyang may mga ganyan mga nilalang o mga spirit beings na nilikhaan Diyos. Ang cherub naman ay merong cherub na apat na pares na wings, no? Ano ba sabi ko kanya? Yung seraphim, 3 pairs of wings, 3 pairs, hindi 6. Anim yun, no? Yung cherub ay merong 2 pair of wings, 4. So, meron din mga angels na wala namang pakpak, mukhang tao, no? O iba-iba, no? So, bago pa malikha ang mundo, nauna nang likhain ng Diyos ang mga angels, ang spirit world, ang kingdom of God in the realm of the spirit, at nandoon na rin si Satanas, si Lucifer, o Diablo. At si Lucifer ay pinaniniwalaan, according to the Bible din, na siya ay anointed cherub. Inanoint, mayroong kapangyarihan, inanoint ng Diyos as cherub. Pag marami, ang tawag po sa cherub ay cherubim. Nilalagyan ng in. Pag marami ang seraph, nagiging seraphim. So, kaya in-address ko si Lucifer o si Satanas na cherub, anointed cherub, singular. Ngayon, bukod sa anointed cherub, pinaniniwalaan na marami scholars na hindi lang si anointed cherub, kundi siya ay isa sa mga high-ranking angels sa heaven, sa kaharian ng Diyos. No? Ang iba pang high-ranking angels ay si Angel Michael, at sila Angel Gabriel, at ito nga si Satanas, si Lucifer. So,
ito lang yung pinakita sa Bible na high-ranking angels, pero possible na, who knows, baka marami pa na ibang high-ranking angels, no? Pero sa Bible, silent na, tatlo lang yung pinakita. Si Angel Michael ay chief angel, kaya po ang tawag sa kanila arch. From the Greek word archeo means ruler, first, or ruler, or leader, no? Chief, yun ang ibig sabihin archeo, no? Kaya Archangel Michael. Si Archangel Michael ay chief leader ng mga angels, ng mga warring angels or warrior na mga anghel, mga warriors na angels. Sila yung in charge sa pakikipagbaka, hukbo ng Diyos, mga warring angels. At ang chief dyan, ang pinaka namumuno, si Archangel Michael. Meron din naman si Archangel Gabriel, siya naman ang chief angel, messenger. Marami naman mga angels na mga messengers, yung inuutosan ng Diyos to bring the message, inuutosan ng Diyos para ayusin ito, dinideploy ng Diyos, ganito, binibigyan ng Diyos assignment. Yan yung pinamumunuan naman ni Archangel Gabriel. Ngayon, ito si Lucifer o si Diablo, si Satanas, siya ay anointed cherub. Pero magtataka tayo, sinabi sa Bible na isinama niya, no? Na-recruit niya, na-deceive niya at nahikayat niya ang 1/3 ng mga angelic host sa langit. 1/3. So, humiwalay ito sa Diyos, yan ang unang kudeta, yan ang unang rebellion, na tumiwalag sila sa kaharian ng Diyos, no? Sa pangunguna ni Satanas. So, sino itong mga 1/3 ng mga angelic host na ito? No? Si Lucifer o si Satanas, dinescribe sa aklat ng Ezekiel na siya ay anointed cherub na nung siya ay nilikha ng Diyos na maging anghel, meron siyang mga musical instrument na nakakabit sa kanyang katawan. Bukod doon sa ang kanyang katawan ay pinalamutian ng Diyos ng mga mamahaling precious stones, no? Talaga pinaganda ng Diyos si Satanas. Kaya lang nasilaw siya sa kanyang sobrang kagandahan, kagwapuhan, at nasilaw din siya, nag-ambisyo siya na maging kagaya ng Diyos. So, yan si Lucifer o si Satanas, no? Kaya sa kanyang ambisyon, naisip niya na magtayo, mag-establish sa sarili niyang kingdom, the kingdom of darkness, at yung mga angelic host, 1/3 na kanyang pinamumunuan sa langit, nagsisama sa kanya. So, pinaniniwala ng mga Bible scholars na ito sa authority, under ng leadership ni Satanas, itong mga na-recruit o naisama niya, kasi nagtiwala sa kanya. Kasi kung halimbawa matagal, leader niyo, matagal kayo pinamumunuan, magtitiwala ka, no? Kaya kung ano sabihin, madali kang naniniwala. Kaya itong 1/3 ng mga angel sa langit, sumeparate sa Diyos, no? Kasama ni Satanas na kinalaban ang Diyos, the Almighty God. Doon naging mangmang itong mga creatures ito sa si Satanas, o mga fallen angels, kasi hindi ba nila na-realize na hindi naman sila mananalo sa Diyos, no? At alam nyo, tandaan nyo, itong mga angels ito, including the devil, wala silang revelation masyado patungkol sa kung sino ang Diyos. Yung malalim na pagkakilala sa Diyos, kulang pa eh. No? Kasi kung kilala ni Satanas ang Diyos, hindi siya makakaisip na magrebelde sa Diyos. So, mapalad tayo kasi ini-reveal ng gusto sa atin ng Diyos kung sino siya. At ang revelation na yan ay inihag ng Diyos through the Lord Jesus Christ. No? Kaya alam natin that God is a just God. He is love.
Siya'y pag-ibig, pero siya'y matuwid na Diyos na humahatol din. No? He is a just God, a righteous God na hindi niya kukonsintihin ang anumang kasalanan. I believe hindi yan alam ni Satanas, mga anghel sa langit. God is love. I believe alam yan ni Satanas that God is love. No? Kaya siguro nasa isip ni Satanas, hindi naman ako sasaktan nito o parurusahan kasi ang Diyos na lumikha sa akin, He is love. Kaso wala siyang revelation that God is righteous, He is a just God, siya'y matuwid ng Diyos na humahatol sa mga nagkasala. Kasi wala pang kasalanan nun kaya walang revelation sa Satanas kung ano ang kasalanan at kung ano ang kabayaran ng kasalanan, nasa isip lang niya, God is love, God is the author of love, the author of all creation, siya ang creator of all creations, nilikha niya lahat ng bagay dahil mahal niya ang lahat ng kanyang nililikha. So possible hanggang doon lang yung revelation ni Satanas. No? Hindi niya nakita yung ibang attributes ng Panginoon. No? Kaya nag-rebelde siya sa Diyos kasama yung 1/3 ng mga angels sa langit. At mali ito, 1/3 na ito, no? I believe hindi rin nila lubos na kilala ang iba pang attributes of God. Merong man of God na nakarating siya sa heaven, nakita niya yung throne ng God the Father, pero ang liwanag daw, hindi na makita, ang image ng God the Father, sumisilakbo yung glory, the glory light of God, maliwanag pa sikat na araw. Pero nakita nitong man of God dito, nung siya dinala pang sa heaven, nakita niya yung umiikot na mga seraphim sa, tandaan sinabi sa Book of Revelation, sa trono ng Ama, sa itaas may umiikot, paikot-ikot na mga seraphims, mga angels, at sila'y sumisigaw ng holy, holy, holy. Day and night, sumisigaw sila. Sa bagay, wala namang night sa langit. Sinabi ko lang expression na yan para sabihin na walang katapusan na kinasasabi nila na holy, holy, holy. Sabi nitong man of God dito, nung sinasabi pala ng mga angels at umiikot doon sa presence ng God the Father, hindi basta expression na holy, 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 hindi. Kundi yung pala expression, words, nang naa-amaze, sobrang naa-amaze yung mga angels umiikot sa presence of God the Father kasi may nakikita sila na kapag umiikot sila, another angle ng God the Father, another side, ang nakikita nila, merong revelation silang nakikita. Ano kaya yung nakikita nila sa Panginoon, sa God the Father, na na-amaze sila? Kung ilang milyong taon na silang nag-iikot doon. Every time na umiikot sila, walang katapusan na merong new revelation na nare-reveal sa kanila. Habang umiikot sila, iba-iba yung nakikita nila sa Diyos na kapahayagan. Ano kaya yun? Pagdating natin sa langit, alamin natin. So, yun ang na-amaze sila. Kaya sila sumisigaw, holy, holy, holy. Kasi nakikita nila yung different angles, different sides ng God the Father, meron sila nakikitang kamangha-mangha, kagila-gilalas, ano kaya yun? Na-imagine ko, colorful, napakaganda, kasi God is perfect. Siya ang author of all creation. Napakaganda marahil nung nakikita ng mga angels. So, ibig sabihin, hindi ko mo angels sila alam na nila, kilala nila ang Diyos. So, ganyan ang nangyari kay Satanas at sa mga angels, kubit sila humiwalay sa Panginoon, kinalaban nila. Wala silang malalim na revelation about God, who God is. Okay, siguro yung basic na alam na God is love. At sa isip ni Lucifer, hindi naman ako nito parusahan, God is love. Kaso hindi.
hindi niya nakita yung other side ng Diyos, the balance of God. God is a just God. Siya ay Diyos na matuwid. At siya ay Diyos na hindi konsentidor. Yung isa, another attribute of God. Siya ay Diyos na hindi nga kinukonsente ang anumang kasalanan. No? So yan hindi nakita ni Satanas. Kaya, nung sila'y nagkasala, another revelation na ito, hindi sila makapag-repent, hindi sila makabalik sa Diyos kasi wala silang revelation about repentance. Hindi nila alam ang repentance. I believe until now, hindi nila alam, tinago ng Diyos sa kanila yung kung ano ang repentance. No? Ang repentance ay key, susi, para ang sino mang anak ng Diyos ay makabalik sa Diyos. True repentance. No? At yan ibinigay ng Diyos tanging sa mga tao lang, sa atin. Hindi binigay ng Diyos sa mga angels yan. No? Kaya wala silang repentance. Sinabi ko nga nung Tuesday na ang repentance ay para yung parachute eh. Parang safety belt for protection. Diba, yung mga fighter plane, tinamaan ng missiles, nag-apoy, isang pindot lang, i-eject nung sundalong pilot talsik sa taas, then babagsak siya na safe kasi biglang bubuka yung parachute. Yun ay for emergency. No? At parang ganyan ang ginawa ng Diyos sa tao, at ang Diyos ay nadala nung nilikha niya mga angels, wanted ang umalis sa kanya, nag-rebelde si Satanas at ang wanted ng mga angels. No? So this time, ang bagong creation niya, the masterpiece of God, the crown of His creation is man, tayo. Tayo ang masterpiece ng Diyos. At nung nilikha ng Diyos ang unang tao, si Adam and Eve, binigyan kagad ng Diyos ng pabakasakali o ng tinatawag na repentance ang tao. Ang tao ay mayroong right, privilege to repent. Bakit? Sapagkat ang repentance ang susi para makabalik siya sa Diyos. Dahil kung wala repentance, hindi siya patatawarin ng Diyos. Pag hindi nagrepent, hindi rin patatawarin ng Diyos. Pero pag nagrepent, ang nagkasala, immediately pinapatawad ng Diyos at nakakabalik sa kaharian ng Diyos. So ang mga angels, walang ganyan eh. Kaya isang beses lang nagkasala si Satanas at yung mga wanted ng mga angels lang, hindi na sila makabalik. Nung nagkasala sila, nag-create kaagad ang Diyos ng lake of fire. Ano yung lake of fire? Na sinabi sa Bible, it was created only for the devil and his angels, but the problem is, nadamay po ang mga tao. Nadamay ang tao. Pati tao ay pupunta sa lake of fire kasi yung nangyari nung nagkasala yung unang tao ni Kando, si Adam and Eve, ang ating unang magulang, nakuha sila ni Satanas. No? At nung nakuha sila ni Satanas, ang tao, because they ate, si Adam and Eve, they ate the forbidden fruit, the fruit of blessing and curses, the fruit of the fruit of the knowledge of good and evil. Sa Hebrew kasi yung good and evil ay blessing and curses. Nung kinain nyo, nakapasok ang curses sa planet Earth, nakapasok ang curse sa tao, at ang tao ay nagkasala. Simula noon, ang tao ay tatanda, pwede magkasakit, pwedeng mamatay, or hindi pwede, talagang mamamatay. No? Because of that curse na pumasok sa lupa. No? May blessing din naman mga tao. No? Nabubuhay, pansamantala, kumakain. Minsan, masarap ang buhay. Pero one of these days, mamamatay din. No? Nagkahalo sa mundo yung blessing and curses. Merong ulan, blessing sa tao ang ulan, pero pag tinopak ang ulan, nagiging typhoon or storms. Merong ang hangin ay sariwa, pero pag tinopak, pwedeng maging hurricane o tornado.
Merong ocean, karagatan, blessing sa mga tao. May pwede mangisda dyan sa karagatan. Ano? Pero pag tinopak ang dagat, pwede maging tsunamis. May mga gulay, may mga pagkain, frutas, pero meron ding lason na frutas or meron mga gulay na nakakalason. May mga isda na pagkain, may isda rin naman na poisonous. No? So magkahalo, no? Mabubuhay ang tao, then mamamatay din. Yan ang resulta ng kasalanan ng ating unang magulang, resulta ng pagkain ng fruit of the tree of knowledge of good and evil. Okay, nakapasok ang blessing, nakapasok din ang curses. Now, ang tao ay nadamay pag namatay dahil naging ama-amahan ni Adam and Eve ay si Satanas, dahil sumama sila kay Satanas. No? Ang lahat ng inanak ni Adam and Eve ay nagmana ng kalikasan at kalagayan ni Adam and Eve. The fallen nature of Adam and Eve. Namana po natin yan. So, ang nangyari, kung saan doon pupunta yung ama o ama-amahan, doon din pupunta yung anak-anakan. Kaya nadamay ang tao. At lahat ng generations ay nadamay kasi ang naging ama-amahan ni Adam and Eve at ng lahat ng inaanak ni Adam and Eve kasama tayo ay si Satanas. Ang sakit pakinggan, pero mga kapatid, nung hindi pa tayo born again, ang tatay-tatayan natin si Satanas. Bakit? Tayo po ay merong sinful nature that we inherited from our first parents. And that sinful nature is satanic nature, fallen nature. Kaya lahat ng tao will be thrown into the lake of fire pagdating ng Judgment Day. Yan po ang nangyari sa atin. Pero sapagkat mahal na mahal tayo ng Diyos, gumawa siya ng paraan. Isang araw, ang Diyos bumaba sa mundo natin, nagkatawang tao to save us. No? At para legal ang entry niya sa planet Earth, kailangan niya ang katawan, nagkaroon siya ng katawan. He became a human being. Kaya si Jesus totoo ang tao. Pero hindi kalilimutan, 100% He is truly God. God the Almighty. God the Creator. Si Jesus yan. Pero for our sake, to save us, to pay the price of our sins, bumaba siya at nagkatawang tao. So ngayon, ang solusyon na ginawa ng Diyos, para ang tao ay makabalik sa Diyos at mawala yung namana natin na hindi maganda kay Adam and Eve, yung sinful nature, lahat tayo must be born again. Kailangan daw tayo ipanganak na maguli. No? Ano yung kapanganak na maguli? No? Reincarnation ba yan? Abay, hindi. Sabi ni Nicodemus, Lord, ano yung kapanganak na maguli? Papasok baga uli ako sa bahay bata ng nanay ko? At ipapanganak ulit, hindi ganon. Ang born again experience ay kapanganakan sa Espiritu. You know? Na para ipanganak sa Espiritu, number one, para mabilis po tayo, yan nga ang dahilan kung bakit inutusan ng Diyos ang mga alagad niya to preach the gospel. Because through the gospel, malalaman ng tao kung ano ang nangyari sa tao at kung paano ang tao ay makasalanan at kung paano ang Diyos ay nagmahal sa atin na willing siya na tulungan tayo na maligtas. And that is only possible through the Lord Jesus Christ. At ang paraan to be born again, ipanganak sa kanyang Diyos, is number one, to believe the Lord Jesus Christ. No? And number two, to come to Him and accept Him. To be your Lord, your God, and your Savior. Hindi lang Savior, kundi tatlo yan, Lord, God, and Savior. Kasi yung iba, kagaya ng INC, they believe that Jesus is the only Savior of the world. Pero hindi sila naniniwala ng God si Jesus. So wala rin kaligtasan. No? Yung iba naman naniniwala, God si Jesus, Savior siya. Pero hindi naman nila Panginoon. Ayaw nila ipamuhay si Jesus as their Lord. At sapagkat hindi sila nabubuhay na Lord nila si Jesus, they believe that Jesus is God, Jesus is their God and Savior, pero not their Lord, dahil ang buhay nila ay pariwara. Ano? They enjoy the sin of the world. Ano? Jesus is not their Lord. Kaya saan din ang punta nila? Eh di makakasama pa rin sa lake of fire. Kaya sabi ni Jesus sa
I think sa Matthew chapter 7 verse 21, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon ay maliligtas. Sino maliligtas? Yung gumaganap sa kalooban ng Ama. No? Hindi lahat ng tumatawag na Panginoon, Panginoon ay maliligtas. Ang maliligtas, yung gumaganap sa kalooban ng Ama, yung sumusunod. No? Yung sumusunod, yung nabubuhay, pinamumuhay ang Panginoong Jesus. Jesus became His Lord, His God, and His Savior. So ang tao nabuborn again by believing and accepting that Jesus to be their Lord, their God, and their Savior. Yan ang sikreto paraan to be born from above, to be born into the kingdom of God. So lipat na tayo, balik tayo dito sa topic, okay? So ngayon, yan ang nangyari. Kaya makasama ang tao sa lake of fire because of the sin of Adam and Eve. Pero gumawa ang Diyos na ng paraan. May paraan na, may solusyon. Be born again. Okay, kaya anong paraan? Kaya ang salvation, hindi sa pagsapi sa isang relihiyon, hindi sa ganito at ganyan, hindi sa pagpapakabait, hindi sa ganito, hindi sa paraan na relihiyon, kundi kailangang ipanganak na maguli. And that is only possible if you will believe and receive Jesus to be your Lord, your God, and your Savior. Okay. Now, so ngayon, at present, nag-e-exist pa rin ang mga kalaban natin. Hindi pa, ang tanong bakit hindi hatulang kaagad ng Diyos si Satanas, yung mga fallen angels, yung mga demonyo, parang tapos na ang istorya, at ang tao ay mabuhay na ng tahimik sa next life o sa new heavens and earth. Hindi po pwedeng basta-basta. Kasi pag hinatulan ng Diyos, ngayon mismo, si Satanas at lahat ng fallen angels, because God is a just God, kailangan hatulan na rin niya lahat ng tao. Bakit? Kasi lahat ng tao ay anak ni Adam and Eve. Alangan naman mauna yung magulang at saka na lang yung mga anak. Hindi, dala lahat yan. Kaya pag bumaba ang judgment ng Diyos, no, kay Satanas, no, at binabaan ng judgment si Adam and Eve, makakasama lahat ng generation, lahat ng tao. At immediately, tapos na ang istorya ng tao. Lahat nasa lake of fire. O yung mga hindi na born again, sa lake of fire. Kaya naghihintay ang Panginoon na marami pang lumapit at magsipasok sa kanyang kaharian. Okay. Now, so yan ang kalaban natin. No? So, saan galing ang mga demons? Pinag-aral natin Tuesday, na mga demons ay, sila ay mga offspring, mga anak, ng mga 200 na mga watchers, so 200 na mga angels na another batch ito na nagrebelde sa Diyos. Iba pa yung tropa ni Satanas. Ha? Ito naman, nasa Genesis chapter 6, verse 406, no? Na may mga angels na dineployed ang Diyos sa mundo to watch the world, to watch the creation of God, ang mga tao, bantayan. Pero instead, sila po ay nagkaroon ng maruming pagnanasa sa magagandang babae ng tao. At nagkaisa yung 200 watchers, kung tawagin watchers, na puntahan at gawing asawa, kumuha ng kanya-kanya mga asawa sa anak ng tao. Kasi magaganda raw eh. Ito namang mga babae na ito, pumatol dahil ang mga gwapo ang mga angels eh. No? Kaya, nung nanganak yung mga babae, ang pinanganak ay hybrid, mga malalaki, pero supernatural beings. They were not human beings. They were spirit beings na mayroong kakaibang katangian. At nung panahon nung araw, yung iba naging superheroes, yung iba naman naging sobrang sama na nananakit, ano, halo-halo. At ang mga tao ay na-amaze sa kanila kasi mga hybrid sila, malalaking tao sila. Kung tawagin ay giants. No? So, sinamba sila ng mga tao noong unang panahon. Hanggang sa sila mawala na ikwento mga ninuno, ganito yung mga gods natin, nung kanon may mga Diyos tayo, ganito. Yun yung mga gods and goddesses na sinamba nito mga nakaraang lahi, ano, yung mga Greeks at mga sa Babylon,
Greece, napakarami, Egypt, napakaraming Diyos-Diyos. Yung iba, mga creatures na half human, half animals. Bakit naman merong half human, half animals? Kasi ito ay offspring of those fallen angels din. Kasi hindi lang sila sa tao nakiapid, pinaniniwala maraming Bible scholars na nakiapid din sila sa mga animals para gumawa ng experiment and to pollute the world with these different kinds of hybrid creatures. At nung dumadami na, and I believe ang purpose ito to destroy the lineage of the coming Messiah, para sirain yung righteous line na panggagalingan ni Jesus. Pinarami itong mga giants nito, at ang mundo ay sumama ng sumama, at ang ginawa ng Diyos, nilipol lahat yan through Noah's flood. Nalipol lahat sila. Then nung nalipol sila, nag-exist pa rin sila sa planet Earth, hindi pa rin makalis lang dito, naglipa na sila. They became disembodied spirit. At kung tawagin natin ngayon ay mga demons. Sila yung mga demons. No wonder kung bakit may mga demons na distorted, merong mga pangit, ang itsura talaga, napakapangit, merong distorted ang katawan, maikli ang kamay, mahaba ang kamay, anim ang paa, iba-ibang itsura nila. Meron naman yung mga nagpapakita na napagkakabalang alien, kulay maputi lang, na malaki ang mata, mga abnormal mga creatures, pero nabubuhay pa rin sila kasi nga, sila ay offspring of those angels na may power din. At dumami itong mga creatures na ito, iba-iba itsura nila eh. Hindi kagayang tao, standard, yan, isang ulo, iba mukha, ganito itsura. Sila ay magkakaiba itsura nila. Bakit? Kasi nga, mga abnormal creatures sila, hindi normal. But, they are intelligent creatures kasi namana nila sa mga tatay nila, mga fallen angels. So, yung istorya ng 200 watchers nandun po sa Book of Enoch. A good reference para makita natin yung historical view kung ano nangyari noong unang panahon. Itong Book of Enoch, dati ro kasama sa Bible yan pero pinatanggal ng Roman Catholic Church. At that time, naghahari ang Roman Catholic Church. Ewan ko anong dahil pinatanggal sa Bible. So, ano man kalooban ng Diyos, tinanggal o hindi. Basta, we have our 66 recognized na Word of God, at merong mga apocryphal books na hindi na-include kasi nga questionable. May mga contradiction. Nagko-contradict. Okay. So, yung Book of Enoch ay dumadami ngayon ang kopya niyan. Pwede niyong basahin, walang masama. Makita niyo yung nangyaring history ng araw. At meron din yan sa YouTube. Pag tinatamad kayo magbasa, tingnan niyo yung audiobook ng Book of Enoch. Okay. So, ngayon, ito ang kalaban natin, mga demon spirits at mga fallen angels, yung mga fallen angels, ang mga isinama ni Satanas, 1/3 yan, mas marami pa rin ang angels of the Lord, 2/3 pa. 2/3. So, ngayon, patuloy ang labanan, meron tayong kalaban, itong mga ito. So, ito ang puntahan natin dito sa topic na 3 levels of spiritual warfare. Number 1, meron tayong kalaban na hinati ito sa 3 para ma-identify natin, maging malinaw, sino-sino itong mga kalaban natin ito. At according to Ephesians 6:12, our enemies are those rulers of the darkness of this world, isang klase ng mga demons yan. We wrestle not against flesh and blood, but against principalities, powers, yung principalities, another kind ng ng mga demons or fallen angels, mga principalities, yung mga powers, kung tawagin, mga powers, ng mga kalaban natin, mga spirit beings, at yung mga rulers of darkness of this world, this age, another type na mga demons yan, whether it is a demon or angel, fallen angels. Magkaiba po ang demons at fallen angels. Ang mga demons, they are disembodied spirit, offspring of those fallen angels at saka ng mga anak na babae. Yung mga babaeng pumatol nga pala sa angels,
ang parusa sa kanila, naging mermaid sila. Maging sirena, mermaid. Kaya totoo pala yung mga mermaids. Kaya lang mga spirit beings sila. Pag nagpakita parang demons, spirit beings din. Tapos biglang nawawala. Dito na lang sa Sampaloc Lake, sa lake namin sa San Pablo, no, ako'y bago pa manuplataya. Yung kapatid ng isang, kapatid nung hipag ko, no, na nagtaka ako bakit nung ako'y na-born again, parang iwas, parang takot sa akin. Pagka dumami ako doon sa bahay, doon din nakatira yun sa kapatid ko, parang naging takot. No? Kaya ako nagtaka. Sinabi ko sa pastor ko, Pastor, yung ganito, parang may suspect ako, parang may, hindi kaya demon possession. Ay, may karga yun. Radyon. Ay, eto nga, gusto mo, puntahan natin. O sige. Ay, may karga nga pala. At pinalayas namin. Doon ko nakita una-una kung paano magpalayas ng demonyo. No? Okay. Noong panahon yun, pagka napalayas mo, bumabalik uli. No? Bumabalik yung demonyo. Then, palalayasin uli namin. May paraan para wag na makabalik yung demonyo. Saka natin pag-aralan nyo. One time, inatake ng demon. Pinoses. Nung naglalabad doon sa Sampaloc, dati pwede pa maglabad doon sa Sampaloc Lake. Hindi na. Dahil pinapaganda. Naglalabad sa Sampaloc Lake, nakita nung asawa, doon sila nakatira sa tabi ng lake. No? May kubo sila roon. Nakita sa bintana, may lumundag yung asawa niya sa tubig. Hindi, dali-dali yung asawa niya at sinaklaluhan, dumadyo sa tubig at nakuha niya sa ilalim ng tubig. At nung siya nahimasmasan, nung ako possessed ng demons. Then, nung umalis yung mga demons, nakasout niya namin, nung nahimasmasan, nagkukwento siya na doon sa ilalim ng tubig, napakaraming sirena na nakilala siya. At binobola siya nung isang lalaking sea creature na sabi, Iha, yung mga anak ko, dito ka na sa ilalim ng huwag ka nang babalik sa taas at masaya rito para may makasama at makalaro yung aking mga anak. Tapos bigla sinadampot ng asawa niya na iligtas. May mga sirena. Sabi niya, nakita ko, totoo, may mga sirena sa ilalim. Okay. So, yun yung istorya ng sirena. So, merong mga so yun ang nangyari, kaya totoo pala yung mga sirens o yung mga mermaid. Okay. Now, merong 3 levels of spiritual warfare. Number 1 is the ground level. Ano itong ground level nito? Ito yung mga espiritu na hindi masyadong matataas ang rank nila. May mga ranking din yan no? Pag mataas ang rank ng isang demons, medyo mahirap kalaban lumalaban talaga, may extra power sila. Okay. Itong ground level demons, mga ordinaryong demons ito. Ito yung mga demons na naglalagay ng sakit, demon na minsan pag naglagay ng sakit, nagiging bingi, nagiging bulag, o nagiging kung tawag dumb spirits, nasa Bible yan, kinasa out ni Jesus, dumb spirit, na merong spirit of lust, spirit of anger, spirit of division, spirito ng away, spirito ng immorality, demon of lust, kung tawagin, spirito ng pagpatay, murder, spirito ng drug addiction, spirito ng vices, spirito ng sakit, karamdaman, iba-iba klase spirito na sila ay nandito sa lupa para mambiktima. At kapag sila ay nagkaroon chance, sila ay pumoposes ng katawan ng mga tao. Katawan ng mga may katawan. Kasi wala nga silang katawan. At kapag nagkaroon silang katawan, na-express nila yung gusto nilang gawin at nagagawa nila yung iniutos ng kanilang Panginoon, ng kanilang big boss Satanas, na ma-accomplish yung mission. Ano ang mission nila? To kill, to steal, and to destroy. John 10:10. Kaya yung mga under the influence of drugs, sa yan, may demonyo yan. Meron nga ako nakita sa sa TV ba o sa YouTube na
dahil drug addict yung asawa ng lalaki, minsan sobrang high, napagtirpan niya yung asawa niya, pinugutan niya ng ulo. Yung asawa niya, nawala sa huwisyo talaga. Then, lumabas siya ng bahay, babangag-bangag pa rin, ay nagtakbuhan yung mga kapitbahay. Paano hindi tatakbo? May hawak na itak. Tapos hawak sa isang kamay, hawak yung ulo ng asawa niya. Parang wala lang. Natakot yung mga tao. Di tumawag ng pulis, inabol ng pulis, nagtakbo. No? Lumundag doon sa ilog yata yun, pinagbabaril ng mga pulis, patay. No? Patay yung kasi delikado eh. Talagang pumapatay na ng tao. Bago pa makapatay ng iba, may hawak na itak eh. Tapos hawak yung pugot na ulo. Sino ba naman hindi matatakot? So, pag nakita ng mga pulis na gano'n, babaril niya talaga yun. No? Kasi SOP sa mga pulis na gano'n, pagka pumapatay at lalaban at mamamatay mga tao, patayin nyo. Yun ang bukang bibig ni... actually, yung salita na yun, ordinaryo yan sa sa SOP yan, sa mga military, sa kapulisan, kasi meron talagang lumalaban na kung maunahan ka, hindi ikaw patay, ikaw kawawa, Kaya, yung ganyan talagang minsan pinapaputok kahit sa Amerika. SOP yan kahit saang bansa Yung nakita ko sa YouTube yung babae, may dalang may dalang lumabas, pinalabas sa bahay, Babae lalaban, at mananaksak. Mahaba yung kutsilyo niya. Ayaw sumuko, lumalapit sa mga pulis, binaril nila sa paayata. Ayaw pa rin, binaril uli. Yun ang mga nila, Kasi nga, delikado. So, may mga espiritu na ganyan. Yung mga sanhi ng kagulo sa mundo, nag-uudyok sa mga tao, nanunukso, yung mga nang-aalipin sa mga tao sa pamagitan ng sakit o ng mga vices o ng kasalanan, o mga spirit of lust. Merong lolo na ni-rape yung yung bata, na-possess ng demonyo. So, yung mga demons na yan ay kung tawagin ground level demons. At pag pumasok sa tao yan, madaling palayasin, madaling palabasin. Merong demonyo ng sakit sa Bible, sa Luke chapter 13, verse 11 hanggang 13, yung babae na with the spirit of infirmity, yung kuba, noong pinagaling ni Jesus ay naunat yung yung katawan niya, at ang sabi ay yun ay sanhi ng demons, inilagay ng demon yung sakit, meron namang sa Luke chapter 8 verse 26 hanggang 39 na yung isang tao ay merong napakaraming demonyo, Legion ang pangalan ng demonyo nung nakasalubong niya si Jesus sino ka ba, anak ng Diyos, hatulan mo ba kami nang wala sa panahon? Sino ka, anong pangalan mo? Legion. Bakit Legion? Kasi napakaraming demonyo pumasok sa loob. Ang ibig sabihin Legion ay ang Legion sa Roman army ay 6,000, ang dami. Isang Legion equivalent sa 6,000. So itong taong ito ay meron 6,000 demonyo sa loob ng katawan. Kasya, yes. Pero lumayas sa pamagitan ng kapangyarihan ni Jesus. Meron namang deaf and mute spirit sa Mark chapter 9 verse 17 hanggang 29 na kinasaw ni Jesus yung spirit of deaf and mute, nawala yung pagka-deaf and mute niya. So makikita may mga sakit na ang cause ay mga demonyo, pero hindi naman lahat. Maraming pinanggagalingan sakit, minsan pinanganak ka pa lang, may abnormality yung katawan, merong inborn na sakit, meron na may sakit na bunga ng katigasan ng ulo, na malagya, tapos nag-shower, o hindi napasok ang katawan, hindi na-paralyze yung katawan, hindi siya makagulapay ngayon.
katigasan ng ulo o kapabayaan. May sakit naman na nahawa lang. Marami pinanggagalingan sakit eh. May sakit naman na sa kasalanan, may sakit naman na bunga ng pagsubok. Marami klase yan. Okay, so yung mga ground level demons na yan, madaling palayasin yan. Ngayon, ang second level demons ay occult level. Ang occult level, yan po yung mga nag-aalaga sa mga mangkukulam, albularyo, sa mga sorcerer, wizard, witches, no? Yung sa mga occult, nagpa-practice ng occultism, yung susunod na level, after ng ground level, mas mataas ang rango. Occult level demons. Okay. Ito mga demonyong ito yung sumasapi o pumuposes. Maraming klaseng pagpasok ng demonyo sa tao. Merong talagang possess. Meron namang utak lang ang pinoposes. No? Yung dinadaya, demonic deception, no? Agaya nung pastor sa Davao, I am the way, the truth, and the light. Kinlaim na niya na siya yung the way, the truth, and the light. Okay. Title ni Jesus yan eh. Kinlaim niya. Ngayon, nasa politika na siya. Iboboto niya ba yun? Pero pag pinag-usapan niya, politics o science, kung abay matalino. Pero pagdating sa spiritual, nako, napawardi-wardi na kung ano nang sinasabi. Ako ang daan. Ako ang representative, kapalit ni Jesus. Para na may topak, no? Kasi na-deceive yung isang part ng area sa puso niya na hindi nga makita yung kanyang ginagawa. No? So yung mga demons ay pumuposes sa isip ng tao, dinadaya. Mga occult level demons din yan. Yung mga founder ng mga occult religion o cult religions, occultism, may mga nag-aaglagang mga demons dyan. Ay, mga high ranking yon, occult level yan. Yung sa mga mangkukulam, yung sa Freemasonry, sa mga cults, no? Sa Satanism, sa mga kultong relihiyon, sa nagpa-practice sa occultism, pangkukulam, panggagamot, sa pamagitan ng demonyo o ng espiritu ng demonyo, yung manghuhula, fortune telling, palmistry, yung nagpa-practice sa astrology, horoscope, idolatry, albularyo, at iba pa. Basta pagtungkol sa cult, religions, and occultism, ang mga demons na nag-aalaga sa mga taong nagdadala ng cult or occultism ay high-ranking demons na pag yung mga taong ay na-possess, hindi mo basta kaagad mapapalayas, lumalaban yan eh. May power din yan, lumalaban yan. Na-observe ko, medyo matagal palayasin yung mga merong occult level demon, yung mga mangkukulam, gano'n. Kasi may power din sila eh. So sila yung second level na mga demons na talagang humanda ka, labanan yan. No? Huwag kang tatapat dyan, lalaban sa mga ganyan, kung marumi ang puso mo o may hidden sin ka. No? Possible na baka kung anong mangyari sa'yo. No? May mga nangyayaring ganyan. Kaya kailangan lagi malinis ang puso natin and wearing the armor of God. Next time, pag-aralan natin yung how to wear the armor of God to protect us. Okay. So, meron namang third level, yung territorial level demons. No? Possible, okay naniniwala sa third level na ito, hindi lang kasama dito mga demons, kasi may mga demons na may pakpak nakakalipad sa ere. Kasama dito ang mga fallen angels, territorial level demons. Halimbawa, sa isang lugar, itong territorial level na spirits na ito ay naghahari sa isang lugar. Na kapag ito ay tumigil at naghari sa isang lugar, kung anong personality nitong territorial level spirits na ito, yun ang makikita mo nagmamanifest sa isang lugar. Halimbawa, sa isang street, na dati ay malinis. Then, biglang sunod-sunod na.
nagtayo ng mga beer house at prostitution sa lugar na yon. Isang buong street na yon. Pagkalampas ng street na yon, wala na. So yung street na yon, naging territory yon ng territorial level spirits or demons, no? Na sila naghahari doon, kumokontrol, no? Tapos, halimbawa, itong territorial level spirits, pwede maghari ito sa isang street, sa isang barangay, sa isang town, sa isang probinsya, sa isang bansa, ano? Kapag ka ang isang bansa ay full of corruption, nagkakagulot, nakawan, so ang naghaharing spirit sa itaas, nasa itaas mo yan, covering that place, ano? Territory nila yan. Ang naghaharing spirits dyan, territorial level spirits or demons, na kumokontrol. At kung ang isang bansa ay corrupt, ano, magnanakaw, nakawan ang mga politician, at ano pa, ibig sabihin, yung personality ng territorial spirits ay nagmamanifest doon sa mga tao na kinakasihan ng mga spirits na ito. Kaya magulo because of the territorial spirit. Pero pag ito'y nalabanan at na-cast out yung territorial spirits, magiging maganda at maayos yung lugar na dati territory ng territorial spirits. Meron yang isang, ito ay nabasa ko sa isang libro na meron 2 taon magkatabi, magkapitbahay. Ang dividing line lang ay yung street, yung highway, ano? Ngayon, itong mga missionaries, namimigay sila ng mga trucks sa other side, sa isang town na ito, na wala pang church. Abay, masusungit ang mga tao, ayaw tanggapin yung trucks, minsan tinatapon, at maangas, ano sila, mga suplado, hindi sila welcome masyado, at hindi sila pinapansin. Then, napansin nila na may mga tao na doon naglakad, tumawid sa street, at pumunta doon sa kabilang town. Itong mga tao ito, binibigyan nila trucks, hindi tinanggap. Ay tanggapin, hindi sila pinsin. Ngayon, after na lumiban sila doon sa dividing line, doon sa highway, at pumasok doon sa another town, yung town na yon ay tahimik, peaceful, at maraming churches. No? At kapag nag-share sila doon ng mga trucks at nag-evangelize, ay open na open. No? Then sinundan nila itong mga taong ito na binigyan nila ng trucks, ayaw tanggapin, suplado, tumawid sa kabilang street, at pumasok sa isang town na malinis, sinubukan nilang bigyan, ba't tinatanggap na uli? At welcome sila. Ano ibig sabihin? Doon sa other side ay madilim. No? Madilim, umi-influence sa mga tao na nagpapadilim din ng pag-iisip. Sa other side naman, ay maliwanag na. Bakit? Kasi yung other side na yun, may mga churches na bakit napagwagian na ng mga church planters, ng mga missionaries na ipag-pray na dominate nila yung lugar na yun in the name of Jesus, na-cast out nila, na warfare nila yung lugar na yun at naging malinis, umalis na yung territorial spirits. Kaya yung lugar na yun, nakapagtatayo ng church na madali, open. Kasi wala ng territorial spirit. Dito sa other side, may territorial spirits ba? So, ganyan po yung example, no? One time, merong isang babae na nag-testify no, sa church namin noon. Nagkakandak sila ng seminar. Hiniram lang nila yung church namin, doon nagkakandak seminar na tungkol sa intercessory prayer. Sabi niya, itong babae ito anointed intercessor. Hindi ko makakalimutan yung kanyang testimony. One time daw siya natutulog, ginising siya ng Diyos. Madaling araw. Nung siya magising, nag-pray siya sa Lord, bakit po ako nagising? Ano pong gagawin ko? At sabi niya, nagtatanong siya, ba't siya nagising? Hindi siya na makatulog. Sabi, nag-pray siya sa Panginoon. Ano pong dahilan? Biglang nakakita siya ng vision. Nakita niya sa vision ang Pilipinas, at ang Pilipinas sa itaas ay merong dark clouds na itim na ulap. At ang sabi ang sabi ng babae, then may nakita siyang isang laser light na tumaas, parang kwitis, at sumabog yung isang part ng dark cloud. Mamaya may another light, dumami yung parang laser light na tumatama sa dark clouds at dumami
at biglang yung dark clouds ay sumabog, na-disperse, at nawala yung dark clouds. At tinanong sa Panginoon, ano po yung nakita kong vision? Na may dark clouds na sumabog nung naglabasan na yung mga bright lights na umatak doon sa dark clouds. Yung mga bright lights yan ay mga prayers ng mga intercessors, mga prayer warriors na after na sila mag-pray, nawasak dahil sa kanilang joint efforts na prayer, nawasak yung territorial spirits. So, ang lesson doon, itong territorial level spirits pala, hindi yung pwedeng i-cash out ng isang mananampalataya dahil malaki po yan. Powerful. Yan ang pinakamataas na level na ma-encounter natin. Yung ground level, ano lang yan madaling palayasin. Occult level, well, kailangan gamitan mo ng warfare, pero matatalo rin sila. Territorial level ay joint efforts ng prayer, ng mga mananampalataya, mga churches, ang babasag doon sa dark cloud, sa territorial spirits na naghahari sa isang lugar. So kung sa ating bansa may territorial spirit ng corruption, spirit ng kidnapping, spirit ng pagpatay, spirit ng kung ano spirit, tayo mga mananampalataya, magkaroon tayo ng joint efforts, joint prayer, rally, joint prayer ng mga churches at banatan natin yung territorial spirit sa ating bansa. Sa sama-samang panalangin, mababasag, we can destroy those territorial spirits that is covering our country sa pamagitan ng unity of the body of Christ at joint forces ng ating panalangin. So, ito po ang 3 levels of spiritual warfare: ground level, occult level, and territorial level. Pagpalain po tayong Panginoon. Sa ground level, kaya mong tapatan kahit mag-isa ka lang. Sa occult level, kaya mo rin. Pero pagdating sa territorial level, the body of Christ. Kailangan sama-sama tayo with unity at joint prayer, prayers natin, we can destroy those territorial spirit. Pagpalain po tayong Panginoon. So tuloy po natin ang part 3 sa Tuesday. Heavenly Father, maraming po salamat sa gabi ito sa Bible study namin ito na amin pong tinalakay ang mahalagang bagay, the 3 levels of spiritual warfare. Panginoon, maraming po salamat. Pagpalain mo ang mga kapatid na kasama namin sa gabi ito at after this, na-share namin ang napakalagang video na ito sa lahat ng mga kapatid namin, sa lahat ng mga churches, mga pastor, at sa lahat ng tao, Panginoon. Maraming po salamat. Thank you, Lord, for anointing us, for anointing this teachings, for anointing every one of us to share the gospel. And may the grace of Jesus and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name, God bless you all. Amen. Sa Tuesday po ulit. God bless you all.